talentadong Pinoy ngayong gabi ay walang iba kundi for the 7th time, The Believer! Jackpot uli ang pinakitang galing ng ating defending champions na The Believers. Dahil dito, 7 linggo na ang kanilang pamamayagpag bilang kampyon. Pero epo't patuloy silang hinahamon. Makaya na kaya ng isa sa mga ito ang agawin ng trono? Ngayon na natin malalaman ang kasagutan dito sa paboritong talent show ng bayan, ang Talentadong Pinoy. Kamusta mga kapatid? Welcome sa ito na namang gabi ng pasiklaban at pagalingan sa inyong paboritong talent show ng bayan, ang... Padalas ang pag-ulan, kaya sana lagi tayong handa sa ating mga panangga tulad ng payong at jacket. At ang isa nga sa pinakamasarap gawin kapag gabing umuulan ay ang pumalagi sa bahay. Kaya pumwesto na kayo sa harap ng inyong TV at kami na ang bahalang magpasaya sa inyo. Dito naman sa SM Skydome, sino ang gustong manalo ng 10,000 pesos? Ihandaan nyo na ang inyong mga reaksyon dahil sa inyong mga mapanood, isa sa inyo ang mananalo sa ating Reaction of the Day contest. Kaya handaan nyo lang mga yan. At this point, it is time to say hello to our talent scouts. First up, our lovely, funny girl, Tuesday Vargas. And our second talent scout for tonight, first-timer here on Talentadong Pinoy, one of my dabarkads, Miss Tony Rose Gaida. Oh my God. Next, the joyful writer and director, Direk Joey Reyes. And of course, the ravishing Miss Rufa Gutierrez. Evening Talent Scouts, I hope you enjoy our evening. But at this point, tatawagin na natin ang mga kasama nyo sa magbibigay ng scores for tonight. Please welcome our jury. Our jury for tonight is composed of an ophthalmic supervisor, a computer teacher, a payroll master, a liaison officer, an outbound sales manager, a nutritionist dietitian, a service application engineer, and an actor. Jury, magandang gabi po sa inyo and thank you for being a part of tonight's show. Ready na ang lahat, kaya umpisahan na natin ang ating kompetisyon. Ang ating unang talentadong taga Zamboanga ay napilitang tumigil sa pag-aaral dahil sa isang malungkot na dahilan. Alamin natin kung ano ito. Nagsimula po ako mag-perform ng belly dance at saka ng pagkakanta ko po simula nung 14 years old ako. Nag-aaral din po ako sa Zamboanga. Ang tinake ko po before is BS Respiratory Therapy. Yun nga lang po nag-stop kasi si mama nga may sakit. 8 years na siyang may sakit. So giveaway muna ako sa dalawa kong kapatid na mag-graduate na rin ng college yung panganay namin. Para po din makatulong sa dad ko tsaka sa mama ko, yun yung po yung pagsasayaw at pagkakanta ko po, yun yung pangtulong na lang sa bahay, lalo na po sa gamot ni mama. Yun din po kasi yung pangarap ko yung maging sikat ako balang araw. Gusto ko po makilala ako bilang isang sikat na singer at saka isang belly dancer po sa Zamboanga dahil alam ko po hanggang ngayon wala pa pong sumisikat na belly dancer dito sa Manila po, yun po. Shaking up a storm with her dance moves, please welcome Diana Marie Martinez, a.k.a. Beliana. Hayır
Beliana. Kasapin natin ang talent scout, Beliana. Tuesday, Nagagandahan ka siguro kay Diana, kaya natutuwa. Na-distract ako. Diana, ang ganda-ganda ng rehistro mo para sa akin. Unang-una, yun palang napaka-striking ng iyong physical appearance. Talagang meron kang star quality. Nakikita ko dyan sa'yo. Pagbukas ng kortina, maganda itong batang ito. Yun ang una kong nasabi. Pangalawa, ang iyong belly dancing technique, it's getting there, papunta na siya, pero kailangan mo pang mag-practice, Iha. Kasi kung ang peg mo ay si Shakira, grabe na yung isolation ng midsection niya. Maraming taon niyang pinractice hanggang sa magka-tendonitis na siya at kung ano-ano pang nangyari. Pero ikaw, nakikita ko may potential naman. Hanggat hindi nagkakaroon ng 6 na bato sa gitna ng tiyan mo, huwag kang titigil, ha? Okay. Hanggat hindi mawala yung kalahati ng katawan mo, nasa kabilang kwarto, tapos nandito ka, huwag kang titigil. So, basta ganun lang. Practice lang ng practice kasi maganda ka, Iha. Bongga ka. Good job. Thank you very much, Tuesday. Tony? Yes, alam mo, tama siya. Napaka-effortless mo gumalaw. Yung pagkanta lang, medyo konti lang sa sa tono ng konti, no? Pero effortless yung paggalaw mo, para ka boneless bangus. Alam mo, yung wala ka, para kang spineless, yung talagang walang ka ano-ano yung paggiling mo. Tuwan-tuwa ako sa'yo. Yun. Salamat. Thank you, Tony Rose. Rufa? Beliana, napakalakas ng sex appeal mo. Ibang-iba sa pinakita mo sa VTR kanina. When I see you on stage, tama si Tuesday, ang lakas ng star appeal mo. And I think a lot of people will really admire you in terms of looks, pagdating sa katawan. And of course, living in Istanbul for so long, every day we see belly dancers. It's their way of life. Mga bata pa lang sila, 4 years old pa lang sila, nagbe-belly dance na sila. So based na pinakita mo, may promise ka talaga, pero kailangan talaga magbigay ka pa ng mga 80% pang more effort kasi the way that you move, andyan eh. It's very suabe, pero kulang pa lang talaga ng mas malandi pa. So, baka naman wala ka pang boyfriend. Baka pag nagka-boyfriend ka na, lalabas at lalabas yan. So, kailangan ma-in-love ka muna. And I'm sure lalabas ang iyong appeal at ang iyong landi sa katawan. So, just go. Very good. Thank you, Rufa. Direk Joey. Unang-una, kaiba-iba yung talento na ipinakita mo. Kaiba-iba dahil totoo sa Istanbul talagang bahagi ng pang-araw-araw na kabuhayan ang makapanood ng mga belly dancers. Pero dito sa Pilipinas, ang nakikita ko lang belly dancing, yung mga mommy sa gym, okay, bilang pag-exercise. Iha, sa stage presence mo at pag nakikita kita sa video ngayong ganyan ang kaayusan mo, hanip ang sex appeal mo. Kahit ihinto mo ang belly dancing mo, sa ganda ng dating mo, iba ka. Grabe ang iyong alindog. Thank you very much, Direk Joey. Beliana, maraming salamat sa'yo. Bumigay ang tatay Ito sa po si kakulitan Jim ng ating talentadong Emmanuel magkapatid na taga-Atimuran, Na-discover ko po Quezon. noon Ano siya. kaya ang hinilig Magaling nila? siya sa Well, let's watch strings, this. lalo na sa bandorya at Jim sa gitara. Emmanuel. Dati po noon, ayoko pa nga siyang ibili ng bandorya dahil may bibilhin pa kaming mga mahalagang bagay. Nag-iyak po siya ng magdamag noon. Talagang iniyakan niya yon. Pagising ko sa umaga, nagbago po yung isip ko. Tapos, imbis na ibili po namin ng pagkain, pinagsapalaran ko pong ibili sa kanya ng gamit niya sa rondalya. Hindi naman po nagsisi. Sa loob lamang po na 1 buwan, napakabilis po niya matuto. Ito naman po si Jim Samuel, sa pagkanta po siya. Yun po ang gift na ibinigay sa kanya ni Lord. Sa ngayon po, nakarating na kami ng talentadong Pinoy. Sulit na sulit po lahat ng pinagpagura namin sa ensayo, sa gastos, at hindi ko po pinagsisisihan ang lahat ng mga ibinili ko sa kanila. Talagang proud kami sa kanila. Showing off their brotherly love through music, here are M and Sam Tan, the Musical Kids.
Musical kids on the stage of Talentadong Pinoy. Sam, tayo. Patigil sa akin pa rin. Here's your mic. Rufa, ano sa palagay mo? Hello, musical kids! Enjoy po. na enjoy si Direk Joey. Tawa siya ng tawa and they were really liking it. Sabi pa nga ni Miss Tony, ay, pwede na ako umorder ng sisig. Bakit sisig? Parang nakaka-singing cooks and waiters kasi yung pakiramdam. Ah. Parang may balikbayan tayo. Tapos, ay naku, may bulalo Para na tayo ba? kumakain sa Kamayan nung Oo, araw at Barrio ganyan. Fiesta. Ganyan. Well, ako bilib na bilib talaga ako sa mga bata na as early, at your young age, you play 3 musical instruments, yung nasa left side, and syempre nag-organ din. So, for me, kahit na medyo hindi sync minsan kasi yung organ at saka yung isang instrument, minsan talaga nagtutugma, pero minsan napapansin ko na hindi. It would be more nice siguro kung first, yung isang tutugtog and then the next siya naman. But all in all, for me, ang babata nyo pa and it beats getting kicked out of school at wala kayong ginagawa. At least i-practice nyo pa yung talent nyo and malay mo, you'll really go places. Thanks, Rufa. Nakakabahan ba kayo? Relax lang. Ganda yung ginawa ninyo. Pero, Tony, what do you think? Yes, actually, I agree kay Rufa, no? Ang galing mo, biro mo, iba-iba. May gitara, isa pang gitara, at violin pa. Ang dami. Sino nagturo sa'yo? Si Sir po, Sino, sir? Tatay mo, lolo mo, o teacher mo? na nagturo po sa amin nandito, yung tatay ko po. Ah, tatay mo. Okay. Tapos si kapatid mo siya. O, Ganon. Sino naman nagturo sa'yo mag-organo? si Papa din po. Papa nyo. Okay. O sige, anyway, ako bilib na bilib ako dahil napakarami, lalo ikaw, napakarami mong instrumentong alam na gawin. Kaya lang siguro next time, mas modern na lang ang tugtugin nyo, no? Yung medyo Led Zeppelin. And then, kasi medyo pang matanda na ng konti yung yung tugtugin ninyo. Pero alam mo, bilib na bilib ako sa galing ninyo sa instrumento. Thank you, Tony. Tuesday. Hello mga bata. Ayan. Hello po. Nakakatuwa kayo. Para silang mga matatanda na lumiit lang. Ganon yung itsura nila, yung dating ninyo sa akin. Parang linggo ng wika na naman ulit sa inyong mga kasuotan at ang inyong mga gupit ay mukha kayong mga bayani. Bagay naman sa inyo. Parang hinulma sa barya, no? Pero okay, natutuwa ako kasi I'm a firm believer that music teaches kids more than just a skill. Like sports, it teaches kids discipline. Kasi nakikita ko, mukhang napakababait nito mga bata na to at masunurin sa kanilang tatay at na meron naman kayong craft na pwede nyo pang i-improve at nandoon ang disiplina. Nakikita ko na papunta na kayo sa kung ano man yung gusto nyong maabot. Tsaka hinahanap ko yung kumanta ka. Jim o James? Jim po. Jim, inaanap ko. Di ba sabi mo magaling kang kumanta? Oh, kanta ka nga, sample nga, dali. Sige nga, patingin nga. Naku, tumalikod pa. Naks. May buwelo. Oh, yan. Sample, oh. Game. Paano mo patahimikin ang isang bunsong iyak? Huni-haninay ng lalarin-larin. Paano mo patatahanin ang pagtatampo ni Neneng? Pasalamat ka't mayawit na kakantahin. Sa mga indayog tayo'y napakasayaw. At sa labis na galakay napapasigaw. Wow! Ang mga biro sa puso ay nagsira. Ang mga mithi ay natutupad. Palakpakan po natin si Jim. Palakpakan! Okay, salamat, musika. Maaasahan ka. Alright. Kata mo, musikera, naintindihan. Yung ganon. Thank you very good. much, musical kids. Kung yan ang ginawa ninyo, nako, 99 ang score ninyo sa akin. Mahusay kayo mga bata. Mabuhay kayo ay pagpatuloy niyo yan. Tita Tuesday is very proud of you. Go! Thank you, Tita Tuesday. Oh, dito muna tayo. Kay Direk Joey. Pakinggan natin ang sasabihin ni Direk Joey. Uy, pakinggan mo naman ako. Huwag mo mag-ayusin yung mga gitara. Halika dito, Nay. Halika dito, Nay. Alam nyo, kahit nga ganyan, kahit ang kanilang kinanta ay kesas. Una is kesas, kesas, kesas. Para nakikita ko, ganyan din nagsimula sina Usher at saka si Justin Timberlake. Hindi ba? O baka nakikita ko sa harapan ko ang sa ating kinabukasang
susunod sa yapak ni Kian Cipriano at saka ni Ellie Buendia. Di ba? Malay natin. 3 punto lang ha. Unang-una is, humahanga ako sa inyo dahil mga bata kayo at pinag-uukulan nyo ng panahon ang musika, ang pagmamaster ng musika. Ikalawa, aliw na aliw ako sa inyo dahil wala kayong ka-pretense, pumunta kayo dyan, naglaro kayo ng inyong gusto at inaliw nyo kami. At higit sa lahat, ang pinakagusto ko siguro ay mga Pilipinong-Pilipino kayo. At hindi kayo nagpapanggap na maging kahit sino man kundi kung sino kayo. At sa bagay na yan, higit pa yan sa pagiging talentado dahil pinakita nyo ang pagpapahalaga sa pagiging isang Pinoy. Yun lang. Salamat po. Thank you, Direct Joey. Musical Kids, maraming salamat sa inyo. Salamat sa inyong pagtugtog. Halong gulat at saya ang siguradong mararamdaman ninyo sa hatid ng ating 3 susunod na talentado. Abangan sila sa pagbabalik ng pinakamalaking talent show sa telebisyon, ang Talentadong Pinoy. Gabi ng maningning ay gabi ng lagim. Sa forma ng mga ito, naubod ng galing. Talent scout sa mga stunts, muntik ng atakihin. Panoorin na sila ngayon, nang di na kayo bangungutin. Boses nito'y naiiba, kala ko'y nagmemerienda. Kasama pala sa istorya, maraming karakter, pero siya lang ang bibida. Pagkat dito sa talentado, ang puppet ay parang tunay. Pumipikit, dumidilat, tumataas pa ang kilay. Mayroong iting bumubuhay, pati hurado'y sumasabay. Alamin ang komento kung pasok ba o sablay. Dito sa Pulpigis CHS, Pulangi Albay, Talentadong Pinoy ang #1. Lampas 5 milyong piso na ang naipamigay namin dito sa Talentadong Pinoy ngayong taon. Dahil sa kanilang talento, nasusuportahan ng ating susunod na grupong taga-Caloocan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kilalanin pa natin sila ng mas mabuti. Kami po yung Philippine Hip-Hop na pinagmamalaki na ang bagong baryo Caloocan City. Dati po kami magkakalaban. Ngayon, nagsama-sama po kami para mabuo kami Philippine Hip-Hop. Dahil po sa pagsasayaw, natutulungan po namin yung mga pamilya namin, yung mga pangangailangan. Minsan po sa eskwela, pagka mga walang baon, minsan po ganun. Gusto po sana namin maka-perform sa ibang bansa, pero kung hindi man po kami papalarin, okay lang din po yan. Basta sa amin po, makapakita lang namin na yung best namin, mapagmalaki kami ng magulang namin, tsaka sama-sama po kami sa masaya. With friendship brought about by their foot frenzy, give it up for Philippine Hip Hop! Technically, this unit doesn't exist. Is this what you want? I don't know the future. Things don't really tell you. Evolution. Light Philippine Hip Hop on the stage of Talentadong Pinoy. Hey boys, ito ang inyong mikropono.
That brought the house down. What do you think, Tony? Alam mo, suggestion, kumuha kayong insurance. Ha? Pero alam mo, nag-enjoy ako. Ang galing nyo, lalo yung maliit niya yan. Sino yung binabalibag na yan? Ha? Ang galing mo. Ikaw ba'y nag-aakyat bahay ka pa? O ano? Ang galing mo. Parang galing mo tumample. Ang galing mo ano eh. Ayos. Nag-enjoy ako sa inyo. Very good. Thank you, Tony. Tuesday. Philippine hip-hop. Ayan, una gusto kong magpasalamat dahil isa si Incredible Hulk sa pinakapaborito kong character sa graphic novels. Bruce Banner fan ako talaga. Nakakatuwa yung mga isaw nyo sa tiyan. Gusto ko yan. Nakadagdag yan sa factor ninyo. Alakas sa loob maglagay ng isaw ng mga payat, ha? Lalo na yung mataba. Ang kapal ng face. Oh. Hindi ko alam kung isaw yan or Betamax or kung ano man. Pero nakadagdag yun. Kasi yung striking ninyong itsura, nung normally kasi pag galit-galitan School of Dancing, naiirita ako eh. Kasi yun na naman, nagagalit na naman kayo. Pero dahil nga Incredible Hulk, doon pumasok. Dahil galit siya talaga. So okay yan. Yun nga lang, naghahanap ako ng mas complex at mas magandang choreography. Kasi puro kayo, ganon, puro ganon. Pero alam nyo kung anong nagpaganda talaga, yung naging wow factor, yung stunts. Kaya pasalamatan nyo to. Itong inyong kapatid na mukhang undin, nakakatuwa. So pagpatuloy nyo lang ang sayaw ng kalookan nang hindi ito maging kalokohan, mabuhay kayo. Philippine Hip-Hop. Thank you, Tuesday. Rufa. Noong una kayo lumabas, natakot talaga ako. Sabi ko, my gosh, saan ba galing na mga to? Parang feeling ko para kayong galing sa sementeryo at biglang nabuhay. Yung gano'n, natakot talaga ako. Sabi ko, matagal pang Halloween ah. Pero lalong tumatagal, lalo ko na-appreciate yung sayaw nyo. And gusto ko ikaw, para kang si Spider-Man na kinulayan ng kulay berde, yung gano'n. Kasi ang galing mo, ang lakas mong tumalon, ang taas. And natakot ako actually na feeling ko, sana hindi mabasag yung ulo niya. Pero dahil sa ginawa mo, perfect actually yung stunt na ginawa mo. At perfect yung choreography nyo. I really think na malakas ang laban nyo tonight na manalo. Kaya good luck! Oh my God. Thank you, Rufa. Direk? Kanina pa ako tinakot ng mga taong yan. Backstage pa. Hindi ba? Lumalabas ako ng dressing room, nakasalubong ko kayo. Monte akong tumakbo-buli papaloob ng room. At ano itong isang barangay na mga kulay, nagpo-photosynthesize, ano? Ng mga tao. Alam nyo, isa lang ang naging problema ko doon sa performance niyo. Walang kaduda-duda na ang tapang mo, lalo na si Bulilit na pinagwawaswasan nyo na parang gagamba. Ang tapang nyo, hindi ko malaman, kayo ba ay sumasayaw o kayo ay gumagawa ng isang extreme act? Dahil doon sa sayaw, well, basic. Ang nagpagbigay lamang ng kulay at talagang kawindang-windang ay yung pinagbababato nyo itong si Bulilit, hindi ba? But otherwise, okay, fine. Next time, mas ipulido ninyo, mas i-concentrate nyo sa choreography at yung sa stunts, higit pa ang nagagawa at nakakasindak na stunts maliban sa pagbabato ng pinakamaliit sa inyo. Susunod naman si Taba ang ibato ninyo, okay? Kaya kaya nyo. Sige. Thank you, Direk Joey. Philippine Hip-Hop, maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Na-discover ng ating susunod na talentadong taga-Camarines Sur ang talentong ipapakita niya ngayong gabi by accident. Ito po ang kanyang kwento tungkol dito. Sa Bicol, isa po akong radio drama talent at the same time gumagawa rin po ako ng indie film. Actually po kasi noon merong tuklas talino sa isang radio station sa amin. Tapos yung kapatid ko bali 3 balik na. Tapos lagi akong kasama tapos parang nainis na rin ako pasama-sama sa kanya. Tapos ang ginawa ko parang nagyabang ako. Sabi ko, ako isang audition ko lang dyan makakapasok na ako. Tapos nagkasundo kami yung last pang-4 na linggo, nag-audition ako. Tapos ako na yung isinalang. Tapos natanggap pa rin. Exploring his voices from within, here's Salvador Lubigan, a.k.a. Bud. At ngayon sa pagpapatuloy ng ating kasaysayang Bensa! Ayaw, lumilaw na ang aking kawa. Esmeralda! Esmeralda!
ba kayong dalawa? Bakit ba kayo maingay? Mamaya malaglag kayo dito sa aking kawap. Mapaaga pa ang pagtitinola ko sa inyo. May bisita ka! Oh, haring-haring. Oh, teka! Huwag mo tutok sa akin ng espada. Baka maputol ang aking leg. Ipakita mo sa iyong mahiwagang kawa kung nasaan ang aking anak. Ngayon din! Oo, ayan na. Dito tayo dadaan sa mabatong bahagi ng kanaan. Hindi tayo dito matutunton. Kuya, bilisan natin! Kailangan din tayo mapunta ng mga barbaro! Pinsan, sige na. Iwanan mo na ako rito. Hindi ako alis dito. Hindi kita kasama. Isasama kita sa dito mga tao. Pero Pinsan, ayoko mapahama ka. Ngayon, paligiran sila! Narito na ang mga kawala. Kasi maraming radio talents at marami kang magawa sa paggamit ng yung tinig, hindi ba? Ang naging problema dito, hindi ko talaga mawari at maintindihan kung anong nagaganap. Ikaw ba, Marites, naintindihan mo? Direct mascom ako at ikaw nagturo ka din sa kolehiyo na ganun. Feeling ko yung mga napag-aralan namin kasi dapat pag radyo, tatagos ka. Dahil ang mga nakikinig ng radyo ay mga nanay na naglalaba, yung hindi nakatingin, yung may ginagawang ibang bagay. So kung hindi piercing ang performance, hindi ganun kaganda, hindi talaga mararamdaman. So ako parang tinry ko mag-look away at makinig lang, wala akong natamo. Anong storya? Ano napakinggan mo? Wala akong naintindihan, kaya nga hindi na ako tumitingin. Baka nadidistract lang ako. Gusto ko lang marinig kung ano yung sinasabi dahil radio talent siya. Wala talaga akong mawari at maintindihan. Kaya, sorry, siguro kulang lamang pa sa pag-improvement ng material at saka doon sa delivery. Tama. Na-appreciate natin ang effort do. Okay. Buds, hindi tayo lumusot sa ating kortina dito sa Entablado ng Talentadong Pinoy. Pero Buds, ang good news ko naman sa'yo, walang umuuwing luwaan dito sa Talentadong Pinoy. Mag-uwi ka pa rin ng 5,000 pesos dahil nakatapa ka sa ating entablado. Ayos ba sa'yo yun? Opo. Okay. Buds, Nakakalaki po yung sabi. maraming salamat sa iyong performance. Thank you very much. Thank you din po. Dahil sa regalo ng kanyang tatay noong siya ay 5 taon, nag-umpisa ang interes ng ating susunod na talentadong taga Bulacan sa talento niyang ito. Alamin natin kung ano yung regalong iyon. So nagsimula ako mag-puppet, bata pa ako noon. Binigyan ako ng daddy ko ng kauna-unahang puppet ko. Actually, Sesame Street siya eh. Ang gandang-ganda ako noon. Tapos doon ako nagkaroon ng interest sa pagpapuppet. Gusto ko yung magkaroon ng kakaibang puppet eh. Gusto ko yung mga hard. Sa internet, mahal pala yun. 60. Di ko kayang bitawan ng ganun-ganun lang 60,000. So, ang ginawa ko, gumawa ko ng sarili ko. Ngayon, pinagsisumikapan kong gumawa ng paraan para mabili ko yung gustong-gusto kong puppet na yon. So, dahil nga sa daddy ko, na-inspire ako na... Siya nagbigay kasi sa akin ng puppet, kaya nag-inspire ako na mag-puppet. So, yung aking talent na to para sa daddy ko. Showing us the magical wonders of the voice and the hand, here's Ernest Engelbert Quinquileria Jr., a.k.a. Mr. Charlie. Hello sa inyong lahat! Uy, salita ka. Hello po sa inyong lahat. My name is Mr. Charlie and this is my partner, Gregory. Gregory, what's your name? Sinaldi na. Sorry, pakilala ka ulit. What's your name? Ako si Gregory. English ang tanong, English ang sagot. English ang sagot? Oo. What's your name? English! Uy. Siya dito English! Repeat after me. My name? My name! Huwag ka sumigaw, nakakagula. Bakit? Huwag ka sumigaw. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. What's your name? Sabihin mo to. My name? Uy. Ano yan? Dahan-dahan, pabihira. Ako na nga lang magpakilala sa'yo. Ganito. Maayos ka dyan, ha? Okay, mga kaibigan. Papakilala ko siya. Mga kaibigan. Hello. Kaya nalilate yung boses mo. Sira ka. Sira ako. Ikaw sira. Sira yung mic ko. Kaya nga. Teka. Direk! Direk! Okay na? Okay na. Hello sa inyong lahat.
Nauuna ka. Oo nga. Hello? Hello? Sabi kasi nauuna ka eh. Sandali. Direk! Dahan! Direk! Okay na raw. Mr. Charlie. Okay, Mr. Charlie, may pagkwentuhan tayo sa ating Talent Scout Tuesday. Ernest Engelbert. Ang ganda naman ang name mo, Mr. Charlie. I must say, nung nagsuot ka ng costume na ganyan, kamukha mo nga siya, si Charlie Chaplin. Pwede. Una, natuwa ako sa routine. Maayos naman, nakakatawa naman yung mga punchline. Pero pwede pa nating dagdagan. Ang susi kasi sa isang comedy routine, pung, tapos yung dulo, tadan! Ganon. Isang malakas na punchline. Ganon dapat. Para yung mga tao na bibuild mo yung nila, yung energy at interest sa material mo. Pero meron nakikita ko, talented ka kuya, meron dyan. Pangalawa, gusto ko pong sabihin na sana po ibahin po natin yung boses ng puppet sa boses nyo. Kasi medyo malapit. Oo. Medyo lagyan natin ng konting distinguishing factors kung sino ang puppet at sino ang tao. Kasi parang, ayan, ako, nagsisisiyan pa sila. Pero pwede. Maganda yan. Ganyan talaga ang nagpa-puppet. Medyo bipolar ng konti. Oo, okay lang po yan. Tapos nakakatuwa po yung bukod sa look at wala siyang sapatos na isa. Ano ba, aksidente o talagang ganon? Nga naman, bakit wala ka sapatos? Nawalan ka ba? Hindi, nakahulot ako. Nakabulot siya, so kanina wala siya sapatos. Okay. Ano po, ang nakakatuwa po, magkamukha din po kayo ng puppet ninyo. Parang meron po kayong familial ties or something. Gawan mo yun ng material, kuya. Isip pa tayo ng mas rich na material, mas nakakatawa pang material, and you've got it. Go, Mr. Charlie. Thank you po. Thank you, Tuesday. Tony? Agree ako kay Tuesday. You have it. Nandyan na. Kailangan na lang siguro puliduin pa ng konti. Pero tuwan-tuwa ako dito kay Gregory ba siya? Siya lang. Gregory? Gregory. Parang gusto ko siya iuwi. Actually, cute siya. At saka napapapikit mo siya. At basta maganda kung paano mo siya pagalawin. Kaya natuwa ako sa routine ninyo. Thank you very much, Tony. Thank you. Rufa, what do you think? Ako naman, I like it na hanggang ngayon in character ka pa rin. Nagbibigay ng comments si Tuesday, si Tito Tony, and yet, hindi ka nawawala sa character mo. Kulang lang talaga sa punchline. So dapat sa ending, bigyan mo ng isang malaking wham para matawa talaga kaming lahat. But basically, it was okay naman. Thank you very much, Rufa. Direk, were you impressed by Mr. Charlie? Okay. Yung magandang balita is may isa kayong ginawa na talagang ka-impress. Yan ay yung paggamit ng environment, yung paggamit ng delayed, kunyari yung boses, okay, ng puppeteer, at ibinabato sa labas at hindi galing sa karakter ng puppeteer o kaya ng puppet. Sa bagay na yan ay maganda dahil bihira nakakagawa niyan at sa aaminin ko, this is the first time na nakapanood ako na may parang may third character na lumabas maliban sa puppet at sa puppeteer. Okay? So nangangahulugan na maganda yung technique mo ukol doon. Now, ang malungkot na balita, kuminsan kasi mas nakakasapaw pa ang karakter mo, Charlie, kaysa sa'yo, Gregory. Okay? Nangyari yan dahil I guess yun nga, may weakness yung material. Kailangan kung yung mas material ay mas nakakatawa, mas buo, at mas concise ang konsepto, mas naging katawa-tawa at distinguished ang karakter ng puppeteer at ng puppet. But otherwise, konting hasa, konti pang tightening, konting editing, malayo ang inyong mararating. Thank you. Thank you very much, Direk. Mr. Charlie, Gregory, thank you very much. Thank you po. Nakakagulat at nakaka-inspire ang ipapakita ng ating dalawang huling talentado. Alamin kung ano ang handog nila sa pagbabalik ng pambansang talent show ng Pilipinas, ang Talentadong Pinoy. Sa mga lalaki dyan, nahanap ay kasintahan. Humanda na po kayo kung ganito ang matagpuan. Bakal na nagbabaga ay hindi na inuurungan kapag kayo ay nagluko, tsaka kayong paglalamayan. Patuloy ang pagbuhos ng galing dito sa inyong paboritong palabas, ang Talentadong Pinoy. Dahil sa hirap ng buhay, ang ating susunod na talentadong taga Iloilo ay naghanap ng iba't ibang paraan ng pagkakakitaan.
Ito po ang naging resulta. Panoorin natin ito. Nanggaling po ako sa Iloilo at ang trabaho ko sa aming barangay, ako ang chief tanod doon sa amin. Ang sweldo ng tanod sa 3 buwan, 1,500 lang. At saka hindi naman kakasya sa pangangailangan ng 4 na anak ko kasi 2 ng aking high school. Naghanap ako ng ibang paraan kaya napasok ako sa ganitong talent. Kahit delikado ang ginagawa ko sa pagtatanod ko at sa ganitong pinasukan ko, binaliwala ko lahat para lamang matupad ang mga pangarap ng aking anak sa hanggang makakaya kong gagawin ko para sa kanila. To present us her incredible strength, here's Maricel Heliardo, the invincible Maricel. Maricel Heliardo. Okay, Maricel, halika na. Kausapin natin ang talent scout dahil ayaw na nilang ituloy mo ang iyong gagawin. Tuesday. Katukayo, alam mo bang Maricel din ang pangalan ko at sakto ang spelling, Zide ng spelling. Mabuhay ka at tayong lahat ng Maricel sa mundo, mga 4 lang tayo sa tingin ko. Anyway, ang masasuggest ko lang ate ay yung umpisa na intindihan ko na nagme-meditate ka. Taking your time kasi talagang gusto mo mag-concentrate at magawa ng maayos yung act mo. Pero nung masyado nang naging dragging, parang hindi mo na-utilize yung 1.5 minutes mo para ipakita sa amin kung ano talaga yung kakaiba mong talento. So sa susunod, gawin mong mas dynamic at saka mas iksian mo lang yung gaps in between sa bawat act. Mabuhay ka ate at ipagpatuloy mo lang ang pagtusok sa mainit na bakal. Go! Thank you, Tuesday. Tony. Okay, alam mo Maricel, medyo hindi ko rin masyado naintindihan yung ginagawa mo, no? At parang kulang siguro sa init ng ulo, kaya hindi mo nabali. Pero actually, okay na sa amin yun kasi nakakatakot eh. Ayaw namin masaktan ka. Pero masasuggest ko, siguro magagamit mo yan sa construction business. Pwede ka mag-apply doon next time. Palagay ko, magagamit ka nila doon. Huwag ka na lang magpulis. Okay. Thank you, Tony. Rufa. Hi, Maricel. I'm sorry to say, talagang bored na bored ako habang pinapanood kita. Kasi parang napaka-dragging. Wala naman, okay, mainit talaga yung object, yung piece of metal na yon. And naaawa ko dahil ayoko masunog yung kamay mo. But for me, dapat siguro kumanta ka na lang, sumayaw, or ngumiti, gano'n. Kasi wala eh, parang hindi naman nabali yung metal. I've seen more extravagant, extreme acts. So, medyo dragging talaga. So sana next time, makahanap ka pa ng isang talento na talagang masya-showcase yung beauty ng kaya mong gawin. Thank you, Rufa. Direk, sabi mo, wag nang ituloy. Oo, sabi ko wag na ituloy kasi Maricel ang naging problema talaga para bagang sa kung ito ay isang kanta, isang note lang, parang inulit-ulit natin, tinitipa natin sa piano yung isang note.
Dahil nung after the first few minutes, alam na namin yung ginagawa mo. Ini-expect namin na, meron pa bang ipapakikita? Pero parang yun ang yun, at hindi lamang yun ang yun, parang hindi na namin naintindihan kung ano ang punto ng act mo. Sayang dahil kailangan talaga ng concentration at tapang sa ginagawa mo. Pero lalong sayang dahil yun sa 1.5 minutong ibinigay sa'yo, hindi talaga naipakita kung ano ang punto ng gusto mong ipakita sa amin. Thank you very much, Direk. Invincible Maricel, maraming salamat sa iyong performance. Ang tatay ng ating huling talentadong taga-Cebu ang nakadiscover ng kanyang talento. At may dahilan daw kung bakit pinursige ng kanyang tatay ang pag-train sa kanya. Ito ang kanilang storya. Yung bata pa siya, siguro mga 5 years old, nakita ko na ang potensyal niya sa pagkanta. Talagang training ko siya para wala siyang masabi sa akin nga pinabayaan ko siya. Kasi doon din ako nagsimula sa maliit pa ako. Wala lang mga magulang nagsusuporta. Sana, Jade, maabot mo ang hindi ko na naabot noon, hindi ko na-achieve. Sana sa iyo mangyari yun sa tulong ng ating Panginoon. Pinagmamalaki kong ipakilala sa inyo si Jade Ernest Casanillo. Galing po kaming Cebu. Hoping that his talent sends him to greater heights, here's Jade Ernest Casanillo, or simply Jade. Down an unknown road to embrace my fate. Though the road may wander, it will lead me to. And 1,000 years would be worth the wait. It might take our lifetime, but somehow I see it through. But to look beyond the glory is the hardest part. For the heroes and the measured by his like a shooting star, I can go the distance. I will search the world. I will face its arms. I don't care how far. I can go the distance till I find the light. Heroes walk away. Jade, dito tayo, Marigo. May pagkwentuhan tayo sa ating talent scout. Tony, what do you think? Actually, Jade, para sa edad mo, talagang nakikita ko ang potential mo maging belter later on pag medyo tumanda-tanda ka pa ng konti. Pero sa ngayon lang siguro, medyo nag-off-key ka lang dun sa kanta mo, no? Yung medyo kumakaliwa lang ng konti yung yung tono mo. But it doesn't necessarily mean na hindi magaling ang boses mo. May potential ang boses mo, kailangan lang practice. At next time siguro mas pag-practicean mo yung pyesa mo para talaga ma-eksakto mo yung tono. Okay? Thanks, Tony. Tita Tuesday, what do you think? Hello, Jade. Ayan. Ilan taon ka na po? Ilan taon ka na po? 10. 10 ka na po? Ayan. Na-ka na ba? Hindi pa. Bulong mo, Tito Jade. Ryan. Ano ka na ba? Hindi ba? Okay. So, doon napapaliwanag yung kung bakit na ang boses niya ay umaalon-alon pa kasi nagbibinata, hindi pa ito na ganon. Pero okay, Iho, naintindihan ko dahil Go the Distance ang title ng kanta, tinatry mo talaga na i-push ang sarili mo
to the next level para maabot mo yung pinakamagandang nota na pwede mong maabot doon sa kaya mo. Naiintindihan ko yun kasi yung bata ako, lagi akong gumigitna, nangaagaw ng mic, tapos kahit wala na sa tono, bira lang ng bira, game lang ng game. Kasi nakikita ko yung tatay ko na sa gilid, pumapalakpak. At diba yun naman ang mahalaga, yun ang importante, diba? Nandoon ang suporta sa iyo ng tatay mo. Yun ang gusto ko, sana maturuan ka ng tamang voice projection, yung tamang pag-abot ng mga nota, pati yung pronunciation. Minsan may mga napapansin ako na medyo sumasablay ng konti. Pero alam mo anak, kahit ganun pa man, meron man nasabi si Tita Tuesday, gusto ko na kung ano man yung pangarap mo, gusto mong maging singer, maabot mo yan. At konting practice pa, magkikita tayo ulit sa entablado na ito balang araw. Mabuhay ka! Thanks, Tuesday. Rupa? Gusto ko yung sinabi ng papa mo, na sabi niya, sana yung mga hindi ko narating, marating mo. And I think with your voice, talagang malaki ang potential mo na maging isang magaling na singer. Kailangan lang ng proper training, ng isang voice coach. And bata ka pa naman so marami pang pwedeng gawin. And syempre, isa akong Cebuano, like my mom, kaya maayo ka at ginugma kita. Tama ba yun? I love you. Diba? I love you. Diba? Is that right? Diba? So, huwag ka nang maging malungkot sa sinabi ni Tita Tuesday. Dahil feeling ko talaga may potential ka. Thank you very much, Rupa. Direct Joey. Aliw na aliw ako sa bata kasi nung kumakanta ako, sabihin natin yung boses kung minsan kahit papuntang Fairview, napupuntang Baclaran, ano? Di ba? Pero okay lang kasi aliw na aliw ako dahil pag kumakanta ka, parang feeling ko any moment iniintay mo yung sundo mo, no? Nakatingala ka, parang iniintay mo kunin ka na ng flying saucer, no? Gabe, isa lang ba? Tsaka tamo yung ayos naman. Akala ko bumalik yung ventriloquist. Tamo, ang ayos. Parang si Charlie Chaplin pa rin siya. Gabe, sabihin mo lang sa daddy mo isang bagay. Pwede ba daling kanya sa barbero? Ha? Para kasi lalong lumutang yung pagkapogi mo. Ba't naman ganyan ang buhok mo? Pag nakakita ng manok, itlogan yan, di ba? At isa pa, Gabe, ang tanging paraan para mabigyan mo ng kahulugan yung mga pangarap sa iyo ng tatay mo ay ang maniwala ka sa sarili mo. Sa edad mong yan, kinaya mo na humarap sa napakaraming tao at kumanta sa bagay na yan, hanga ako sa tapang, hanga ako sa determinasyon mo. Pero mas hahanga ako kung sa napakaraming taon ay maipakita mo pa na lalo mo pang mapapagningning ang talentong ibinigay sa iyo ng Panginoon. Yun lang. Thank you, Direk. Jade, maraming salamat, pare ko. Thank you very much, Talent Scouts. Bago natin malaman ang resulta ng scores na inyong binigay sa ating mga talentado, let's take a quick look and have a recap of those who made the grade. Hello sa inyong lahat. Nauuna ka. Like a shooting star, I can go the distance. Siguradong sasaya ang buhay ng isa sa mga talentadong nasa ating entablado. Sino ang lulundag sa tuwa at sino ang mga uuwing biguan? Malalaman nyo na ang kasagutan sa pagbabalik ng pinakamalaking talent show on television, ang Talentadong Pinoy. Ang nakakuha ng pinakamataas na score mula sa Talent Scouts at ang ating jury na lalaban sa ating defending champion ay walang iba, kundi Sa lahat ng nagpasikap, sino kaya ang aangat sa The Believer sa isang sabak na naroon sa may gubat? Little Red Riding Hood at Asong Lobo ang ganap. Sa comment pa ay hahalakhak o ang luha ay papatak. Talentadong Pinoy ang number one! Talentadong Pinoy ang number one! tuloy lang
kasiyahan dito sa Sunday edition ng Talentadong Pinoy. Lahat ng Pinong talentadong nag-perform ngayong gabi ay tatanggap ng 5,000 piso at gift packs. Ngunit, 6 na lang ang may pag-asa pang mag-uwi ng 50,000 pesos. At mga talentado, mangyayari lamang yun kapag natalo nyo ang ating defending champions, the 7-time defending champions, the Believers. Now, here are the results. Ang nakakuha ng pinakamataas na score mula sa Talent Scouts at ang ating jury na lalaban sa ating defending champion ay walang iba, kundi Philippine Hip Hop! Thank you very much to all our other talentados. Maraming salamat sa pagsali. Philippine Hip Hop, dito kayo sa aking tabi. Congratulations sa inyo. Sa ngayon, meron na kayong 10,000 pesos at may chance kayong lumaban sa ating defending champion para sa 50,000 pesos. Maliban sa sunod-sunod na pagpapanalo dito sa ating kompetisyon, may mga karagdagang swerte pang natanggap ang isang miyembro ng ating singing duo. Let's watch this. Ikaw gusto mo ng laptop, ikaw gusto mo mag-aral. Alam mo, para akong gustong lumundag dahil ang tagal ko nang hindi naririnig yan sa mga batang edad ninyo na yun ang gusto. May laptop ka na ba? Bibili kita. After po namin mag-perform, nung nasa backstage na po kami, nabigla po ako kasi po kala ko po hindi totoo yung sinabi po niya na bibilan po niya ako ng laptop. Siya po mismo nag-abot sa akin. Bigla po akong napaiyak. Sabi po niya, pagpatuloy ko daw po yung pag-aaral ko. Masaya po ako para sa kanya. Yun naman po talaga yung gusto niya. Hindi po ako nainggit. Tuwa nga po ako eh. Kasi di ko rin po inasahan na magkakatotoo yung sinabi ni Sir Arnel. Good luck daw po sa career namin. Sana po umangat po kami, makilala daw po kami. With another dazzling performance, hopefully to create win number 8, here's our darling duo, The Believers. Good day, young lady. Good day, Miss Wu. Whither away so hurriedly? To my grandmother's. Ah, and what may be in your basket? Bread and wine, so grandmother will have something good to make her strong. And where might your grandmother live? A good quarter of a league farther in the wood. Her house stands under the 3 large oak trees. Look at its flesh, pink and plump. Hello, little girl. Tender and fresh, not one lump. Hello, little girl. This one's especially lush, delicious. Hello, little girl, what's your rush? You're missing all the flowers. The sun was set for hours. Take your time. Mother says straight ahead, not to be late or be misled. But slow, little girl, any path somewhere maybe is boring. Just one would be so boring. And look what you're ignoring. Think of those crisp, aging bones. Then something fresh on the palate. Think of the scrumptious carnality twice in one day. There's no possible way to describe what you feel when you're talking to your meal. Mother says not to stray, still I suppose a small delay. Then you might like a fresh bouquet. Goodbye, Miss Wolf. Goodbye, little girl. And hello. Seven-time champions, The Believers. Okay, guys. Salima, Cheska, dito kayo. You may take off your mask.
Baka hindi ka na makahinga dyan. Okay. Tuesday. Ayan. Kanina, Ryan, nag-uusap kami ni Miss Tony. Boses nila yon? Tinatanong niya sa, opo, boses po nila yon. Sadyang mahusay itong dalawang bata na ito. Cheska and Fatima, paulit-ulit kong sinasabi, ako ay tagahanga ninyo at siguro pag nagpo-focus ang camera sa akin, mukha lang akong tungaw dahil nakagilala. Nakatulala lang ako dahil ang galing-galing ninyong dalawa. Thank you po. Napakahusay. Tama yung desisyon ninyo kung sinong magiging wolf at sinong magiging Little Red Riding Hood. Maganda yung distribution. Naintindihan ko kung bakit this time mas maraming part si Fatima kasi ikaw talaga yung nagbibigay ng ganong klaseng emotion sa pagkanta sa inyong dalawa. Tingin ko yun yung strong suit mo. At pagdating naman kay Cheska, maganda kang bata, nakakaloka ka. Naku, buti na lang, bata ka pa kung hindi maraming mabubulag sa'yo dito ngayon. Mukha kang dalaga ngayon sa itsura mo, napakahusay mo. Maganda ka rin, Fatima, don't get me wrong, maganda kayo, magkaiba ang beauty ninyong dalawa. Pero this time, na-notice ko na pinaghiwalay ninyo kayong dalawa na hindi ko nakita na naghati kayo. Pinaghiwalay ninyo kayong dalawa na hindi ko nakita na naghati kayo sa isang role. Magkahiwalay kayo at nagawa ninyo ng mahusay ang bawat role. Good job! Thank you, Tuesday. Tony Rose, what can you say about our 7-time defending champion? Yes, kasi ngayon ko lang sila napanood ng face-to-face, no? I was telling on Tuesday, sabi ko, grabe parang lip-sync. Aside from lip-sync, very intelligent yung pyesa ninyo. Alam mo, ang ganda-ganda, very entertaining. Believe ako sa inyo, the believers. Thank you, Tony. Rufa. Excellent teamwork. Excellent teamwork kasi you allow each other to shine. Hindi kayo nagsasapawan. And ngayon, moment ni Fatima, so binibigay mo sa kanya. Talaga mahusay yung ginawa mong pagganap ng wolf. And you follow Direct Joey's suggestion dahil last time sinabi niya, I really want you to perform this song, Into the Woods. So nakinig kayo sa instructions niya, which is good. Kung sakaling manalo kayo, kailangan next week, I challenge you to do even better. Gumawa kayo ng something different na mas lalo kami mapapahanga. Dahil right now, you already have us and you're already winners. So we believe in you. Next week, galingan nyo pa! Thank you, Rufa. Direct Joey. Tinanggap ninyo ang hamon ko at pumili talaga kayo ng isang kanta mula sa Into the Woods. Pero ang pinagtataka ko kasi, akala ko pipiliin nilang kanta katulad na ang Children Will Listen o kaya yung kanta ni Jack and the Beanstalk. Pero ang pinili ninyo, yung kanta ni Little Red Riding Hood and the Wolf, which is one of the most difficult pieces in the musical. Kaya sa bagay na yan, super hats off ako sa inyo sa gabing ito. Pero, kung magkaroon ng isa pang pagkakataon na magkita tayo sa entabladong ito at chances are yan ay para ipaglaban ninyo ang pagiging Hall of Famer nyo, which is the 10th na ako ay judge. Ito ang hamon ko sa inyo. Magaling kayo sa mga English musicals, bigyan mo kami ng Filipino musical. Kantahin mo ang isa sa masterpieces ni Ryan Cayabyab mula sa musical ng Katie. Ito ay ang Minsan Ang Minahal Ay Ako. Let's go! Thank you very much, Direct Joey. The Believers, time to step to my right. Tawagin na natin ang inyong challengers. Philippine Hip Hop. Little Red Riding Hood and the Wolf versus the Hulk na nag-South Beach. Magiging 400,000 pesos na kaya ang total winnings ng ating defending champion. O mapipigilan na kaya ng kanilang winning streak ng ating challengers. Ilang minuto na lang at magkakaalaman na. So do not change that channel dahil ito ang inyong pinakamalaking talent show on television. Ang talentadong nakakuha ng pinakamataas sa score. Marugdo ba busog, kakatakot, kakakilabot? Sinong tapang ang mas patok sa tuktok ng bundok? Grupo ba ng mga The Hawks o pares na mayroong wolf? Kung sino ang pasok, dapat kayo
Nagbabalik ang pinakamalaking talent show on television, ang Talentadong Pinoy. Pang 10,000 pesos talaga ang reaksyon na yan. Kaya congratulations sa'yo. Pumunta ka na agad sa TV5 at hanapin mo si Daki Dakanay para makuha ang iyong 10,000 pesos bilang reaction of the day winner. Congratulations ulit. At para sa mga gustong manalo rin ng 10,000, punta lang kayo dito sa SM Skydome during our live tapings. Mga kapatid, umulan man o umaraw, laging puno ng mga nagbabakasakali ang aming mga auditions dahil ang daming gustong magpabida at manalo ng 50,000. Panoorin natin ang aming masayang pagbisita sa SM Naga. Sa SM City Naga, doon po sa Bicolandia, bumuhos po ng talentong Bicolano't Bicolana. Sing-anghang ng city, husay nilang pinakita, Bicol Express nilang galing. Ngayon po ay tikman nyo na! Sa sayawan grupo ng zombies, wala palang kapares. Sayaw nila ay walang mintis, kahit mga muka ay nakakainis. Si Pilimon, namingwit sa karagatan. Nakakuha ng isdang tampasakan. Sa babaeng uod naman, labis na nahirapan. Sa kasusunod, ang aming cameraman. Ang likot mo sa tanghalan. Sa iyong pagbabalay, huwag ka sanang mabalayan. Sinong nagsasabi na mga bata lang ang pwede sa kantang Faithfully? Sige tay, babuyin mo. Banatan mo. Tunay pong magaling, pero nang patigilin. Okay po, maraming salamat. In love. Yeah, sumabit pa rin. Gitaristang magaling, mukha lang siyang lasing. Pero kapansin-pansin, ang dami ng kanyang singsing. Bigyan mo nga kami ng magandang ending gamit ang iyong ipin. Tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap ng mga talentadong handang magpasikat. Kaya, sugod na po kayo! July 8, SM Taytay. July 15, SM Tarlac. July 17, SM Santa Rosa. July 22, SM Dasmariñas. July 29 and 30, SM Bacolod. Sa mga televiewers na gustong makasama bilang jury dito sa show, just email to us your resume at talentadojury@tv5.com.ph. Again, that's talentadojury@tv5.com.ph. Philippine Hip Hop, handa na ba kayong malaman ng resulta? The Believers, ready na ba kayo? Okay, alamin na natin kung sino ang nagwagi ngayong gabi. Jury, you may now enter the studio. Chairperson for jury tonight is an actor, Mr. Justin Cuyugan. Magandang gabi, Chairman. Magandang gabi. Meron na po bang resulta ang ating jury? Yes, we have. May I have it, please? Thank you. Thank you. Once again, 1/3 of the final score comes from the Talent Scouts. And 2/3 ang nagmumula sa ating jury. Tuloy pa kaya ang paniniwala ng ating Talent Scouts at jury sa galing ng The Believers? Or mas umangat ang talento ng kanilang challenger, ang Philippine Hip Hop? Audience, sino ang kampe sa ating challenger, Philippine Hip Hop? Sino naman ang naniniwala sa The Believers? Woo! Philippine Hip Hop, kung palakpakan lang, talo na kayo. Pero, hindi audience ang may hawak ng ating scores. Kung napabilib nyo ang Talent Scouts at jury, baka kayo na ang makaputol ng winning streak ng ating 7-time champion. The Believers, ang layo na narating nyo. Kung sakasakali, 400,000 pesos ang inyong magiging total. And you're only 2 steps away from the Hall of Fame. So good luck. Ang talentadong nakakuha ng pinakamataas na score mula sa ating Talent Scouts at jury at mag-uwi ng 50,000 ay walang iba kundi
The Believer! Congratulations! Once again, the 8th time, 50,000 pesos ang mauwi ng ating defending champions, The Believer. Congratulations, ladies! Mga kapatid, mga bagong talentado ang bibida next week. Kaya magkita-kita tayo ulit sa Sabado, same time, dito lang sa TV5. Ako po si Ryan Agoncillo at ito ang pinakamalaking talent show ng Pilipinas, ang nag-iisa!